Alam ba ninyo na pwede tayong makagawa ng 50 pieces na putong bigas? Ganito lang kasimple. Meron akong 500 grams na rice flour. Ang unang gagawin natin ay babawasan natin ng 1/2 cup para gagawin tansong na magpapalambot sa ating putong bigas. At kung paano lutuin? Relax! So ganito lang, mag-add tayo ng 2 cups ng tubig doon sa 1/2 cup na rice flour. At pagkatapos, imekos-mekos natin hanggang sa makuha natin ang ganyang texture. I-low fire lang natin. At pagkatapos natin maluto, iset aside natin at palamigin. Mga 5 minutes ko lang niluto ang tansong natin. Ito na ang pinakahihintay natin. Pwede na natin timplahin yung natitirang rice flour. Gumamit ako dito ng 2 cups and 1/2 coconut milk. Optional lang naman ito mga langga kasi pwede rin naman kayong gumamit ng 1 cup ng coconut milk tapos haluan lang ninyo ng tubig. Ngayon, isunod na natin yung pinalamig natin, tansong. At gumamit din ako dito ng 1 cup and 1/2 white sugar. Gumamit din ako dito ng ubi flavor para makulay. Plus 1 tablespoon of baking powder and 1 tablespoon of yeast. Pampaalsa ba? Then, mekos-mekos na natin yan, day. Pagkatapos kong mamix ng bonggang-bongga, so ganito, sinala ko pa para walang buo-buo. Then after natin na mekos-mekos, so pwede natin i-relax ng mga 15 minutes. At ready na rin ang aking steamer. So after 15 minutes, ayan na siya. Pwede na tayong mag-start magluto. At nilagay ko na ang mold sa ating steamer. Large pala ang mold na gamit ko dito. Nasa sa inyo na kung maliit or large ang gagamitin nyo. Huwag pala natin sobrahan ng 15 minutes ang pinarest or timpladong rice flour. Hindi maganda ang kalalabasan ng puto natin. Steam lang natin ng 15 minutes ang puto natin with todong-todo na apoy. Kita naman ninyo ang kinalabasan, di ba? Putok na putok. Super lambot ang puto natin. Tatagal yan ng mga 3 days, malambot pa din. Pero mas masarap pa din kainin ang bagong luto. So paano guys? Ingat po tayo hanggang sa muli. Turning Vlogs!